Sige, yung hose na lang, lagay mo. Eksi. Okay lang, okay lang. Oo, tama na. Okay na, okay na. Kaso pag binitawan mo yung clutch, namamatay. Ha? Nga, testingin mo nga. Namatay. Pag binitawan yung clutch, tapos matigas manibela. Andali ha. Huwag mo i-start ha, baka maputulan ako. Tingnan mo nga ito. Power steering. Walang laman. Okay, ito mga kapatid, dinala kaninang, anong oras dito nila? Anong oras dinala? Alauna ng madaling araw, nakasakay sa tow truck. Ngayon, naputol to, malamang nag-overheat. Kasi naubos yung tubig. Wala bang ano ang baterya nito? Walang clamp? Wala pa na galaw yan? Oo, kasi baka tumatama dito, kaya ito naputol. Start mo nga. Huwag mong bibitawan yung clutch. Papalit na muna tayo ng radiator nito. Sige nga. Yan o. Putol kasi ito eh. So tumatapon lang ngayon yung coolant. So ibalik natin dito. Pengi pang tubig. Tingnan natin kung magbaback pressure. Tubig muna, wag muna coolant. Patay muna, patay. Sige. Ayan. Sige nga, start mo nga. Mga pang back pressure eh. Ilagay mo tubig. Okay. So ang isang problema natin ngayon, pag inalis mo yung paa mo sa clutch, namamatay. Sige, alisin mo nga yung paa mo sa clutch. Namamatay eh. Saka parang ano siya, naka-engage eh. 'Di ba? Naka-neutral yan, 'di ba? Bakit parang umaatras siya? Parang naka-engage. Ibig sabihin, kapag binitawan mo yung clutch, napepersa yung makina kaya namamatay. Kasi dapat since naka-neutral 'yon, hindi mamamatay yung makina mo kasi walang load. So ito, kailangan napakan mo yung clutch, siyempre, di-disengage yung clutch ngayon doon sa flywheel. Pero ang alam ko sa mga Montero, hindi naman ganun eh. Pwede mo siyang i-start nang hindi ka nakaapak sa clutch eh. Sa mga Toyota kasi ganun. Sige nga, ulitin mo nga ulit. Apakan mo yung clutch ng kaunti lang. Huwag yung todo, kaunti lang. Kaunti lang yan. Sige, tingnan mo kung saan siya mamamatay, kung gaano kataas. Dahan-dahan mo lang bitawan. Oh, ano to? Stack up ang ano nito. Stack up ang clutch assembly nito. Namamatay siya dahil stack up yung clutch assembly. Hindi siya namamatay dahil may switch yan doon sa pedal. Hindi. Hindi mo talaga may start yan kasi naka-stack up ang clutch nito. Okay, kaya yan nag-init, kaya yan nag-overheat dahil doon. No, tapos ito malamang epekto na lang to nitong baterya. Tumama kasi sabi natanggal tong ano, no? Oh, natanggal to, tumatama dito yan eh, oh. So ngayon, pabili tayo ng radiator, pero ang issue nito, stack up ang clutch nito. Ulitin mo, kaunting apak lang. Tignan mo kung saan siya i-start. Oh. Tapos dahan-dahan mong bitawan. Naka-neutral yan, di ba? Tignan mo kung naka-neutral. Oh, naka-neutral. Sige, tignan mo. Okay. Dahan-dahan mong bitawan. Dahan-dahan, sige. Dapat hindi siya manginginig eh. Oh. Nakakambyo. Nakadikit. So ngayon, dalawang bagay, pwedeng clutch, pwedeng transmission. No, kaya importante dito muna, mababa natin yung transmission para makita natin yung clutch. Pero doon sa engine, kailangan magpalit muna tayo ng ang galing talaga nito. Lumalaki ka na naman ah. Napapalakas ka na naman sa kanin ah. O sige mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng update tungkol po dito sa Montero na to na dinala sa amin kaninang madaling araw. Anong oras? Mga alauna po. Alauna, kaya lang may session kasi kayo kagabi, no? Kaya tulog na po silang lahat. Sa may-ari po nito, ito ang aming update sa inyo, pero kailangan ito muna ay maibaba ang transmission para makita natin kung totoo yung sinasabi ni Autorans na stack up ang clutch assembly nito o kaya yung transmission.
Mga kapatid, para po doon sa may-ari nitong every wagon po na ito, ito yung kulay dilaw na matagal na rin pong narito sa amin dahil nga po ito ay kinonvert ko po ng electric power steering. Yung po kasing pagka-electric power steering nito, ang kanyang rack and pinion, nandoon yung motor. Ngayon po, yung electric power steering na ginamit natin dito, yung motor po ay nandito na sa manibela. Glenn, ipakita mo. So, ito na po yung module, tapos nandito po yung motor. Ito po yung ginawa natin dito. At yung power steering po na ginamit natin ay sa isang kotse po ito ng Kia. So original na LEP po kapag Korean cars. Hyundai at Kia, mga original na LEP po yan. Siguro ang magiging problema na lamang dito ng may-ari, ito, papalitan niya yung nakalagay na Kia na yan. Kasi magiging Kia Suzuki na to. Kia na po yun. Okay mga kapatid. So konti na lang para sa may-ari nito. Naghahanap na lamang po kasi ako ng rack end na i-eksakto dito po sa kanyang rack and pinion. Ito ngayon yung inilagay nating manual na rack and pinion. Ayan po, lalagyan ng rack end doon para ilagay naman doon sa gulong. Ito po yung dati niyang rack and pinion. Ito, tingnan nyo mga kapatid. Oh. Kaya lang ito kasi baliktad ang kabit nito, ganyan. Ayan. So yung kanyang pinion, ito, nandoon. No? Tapos ito yung motor niya. Kaya lang, pag nandoon kasi yung pinion, dahil original na right po yan, mga kapatid, ang ginawa nung nag-assemble nito, ay naglagay siya ng maraming transfer case. Ang problema, dumami yung ikot. So, yung ipinalabas ko po, nung nakaraan, ipinakita ko po ito, ang ikot po ng manibela nito ay 6 na ikot. Hindi po tama yon, delikado po yun. Kasi bago ka makabawi, ang dami mo munang iikot bago mo mapaliko yung iyong gulong. So wala na po yon. Ito po ay 2 kalahating ikot lang, kumpleto na. Yung complete revolution ng iyong manibela, halimbawa nag-U-turn ka, no? Yung dulot-dulo nun, 2 kalahating ikot lang. So tinanggal na natin tong luma na right-hand drive na standard. Yun nga lang, ang kulang ko na lang ay ito po. Ito pong rack end na to na magmamatch po doon sa inilagay nating manual na rack and pinion. Manual na po yun. Kasi po, yung pinaka-steering assist natin ay nandoon na sa manibela. Doon po sa may-ari nito, after Holy Week po, siguro darating na yung order kong rack end saka yung tie rod end, matatapos na po namin ito pong inyong every wagon. Wala na po yung maraming ikot na napakadelikado. Mga kapatid, para doon po sa nagtatanong kung ito daw po bang electric vehicle ng Moretti, ay mayroon daw po bang transmission. Mga kapatid, wala po itong transmission. Mamaya po, ipapakita ko po sa inyo, malalaman nyo po na ito ay walang transmission. Hindi po siya automatic transmission, hindi rin siya CVT transmission. Ipapaliwanag ko po sa inyo yan mamaya. Pero bago yon, puntahan ko muna itong ginagawa ni Jomar dito. Jomar, anong problema nito, Jomar? May lugutok. May lagutok? Okay. Ito ba ay yung Honda na turbo? RS turbo to, no? Alam mo ba ang makina nito 1.5 lang? Oh, pero ang laki, 1.5 lang ang makina nito, pero ito nilagyan ng turbo. Ngayon, anong klaseng lagutok yung naririnig mo, Jomar? Ha? Parang sa bakal na ba? Bakal sa bakal? Kailangan makalas mo yung shock nito. Ha? Para makita natin. Kadalasan, yung mismong shock mount ang umiingay eh. Ha? Kalasin mo muna. Ito, kalugto eh. Ayan oh, hindi pwede yan. Oh. Oh. Sira ito. Kalasin mo to, tignan natin kung may allen saka dyan. Sige, tignan natin kung magagawa natin ng paraan. Okay mga kapatid, buksan natin ang hood nitong si Moretti. Ito mga kapatid, pakita ko po sa inyo. Meron siyang auxiliary battery. Itong battery po na to, ang in charge sa mga ilaw, sa power steering, sa ABS module, kung ano yung mga dating sinusuplayan ng maliit na battery sa ating mga sasakyan, yun pa rin ang kanyang trabaho. Pati doon sa electric vacuum pump po nito para doon sa preno. Kasi sa preno, kailangan nating may vacuum para dito sa hangin, nahihigop dito sa hydrovac. Ito yung hydrovac niya. Ngayon, yung hose na yan, papunta yan doon sa electric vacuum pump. Kasi nga, wala naman itong pump na katulad doon sa mga internal combustion engine na hihigop.
no, yung magba-vacuum doon sa hydrovac para maging malambot at malakas ang preno. So yun ang trabaho nitong maliit na battery po na ito. Ngayon, yung pinaka-battery malaki nito mamaya, papagulungin ko si Glenn doon sa ilalim at makikita nyo po. Ito pong mga modules po na ito, ang in charge naman po doon sa electric motor, no? Yan, makikita nyo. Lahat ng mga orange po na yan, ng mga cable, yan po ay high voltage. Napakadelikado niyan. Ito, lalo na yung tatlong wire na to, na ito mismo ang papunta doon sa electric motor. Wala po itong transmission. Yung mismong motor na yan, nakadirekta na po yan doon sa differential at sa axle. Kaya po, pagka binigyan nyo ng kuryente yung motor, iikot na siya, katulad lang din ng mga electric fan po natin. Kapag nilagay mo sa number 1, no, yun yung mahina, nilagay mo sa number 2, lalakas ng konti, nilagay mo sa number 3, mas mabilis. Yun nga lang ito, gumagana po siya sa pamamagitan po ng accelerator. Kapag inapakan mo ang accelerator mo, depende sa apak mo, bibilis ng bibilis ang ikot po ng ating motor at malakas po ang torque po nitong motor na to. Ngayon, kung halimbawa, umaandar na kayo at inalis mo ang paa mo sa accelerator, umiikot pa rin yung ating mga gulong, nakakabit doon yung axle, nakakabit naman yon doon sa pinaka-rotor ng motor. So umiikot ngayon yung rotor, ang trabaho naman nun ay magbibigay siya, magge-generate po siya ng kuryente, lalabas doon sa motor at i-charge naman niya yung battery po nito, yung malaking battery. So ito po, pabalik-balik po ang kuryenteng lumalabas at pumapasok po dito. Ito pong dalawang wire po na to mga kapatid, ayan, may B negative, B positive, ito po ay galing doon sa baterya. High voltage po ito. Ito pong motor ay 3-phase motor po ito. Kaya po, tatlo yung makikita nyo pong dito, wire, 3-phase motor. Ang trabaho naman kasi nitong pinasukan nung dalawang wire na to, yung negative and positive galing sa baterya, ay i-invert niya po yung DC voltage galing sa baterya para maging AC voltage. Yun nga po, para maging 3-phase po siya, papasok doon sa motor. Pero kapag ka naman siya ay mag-charge mula doon sa 3-phase motor, kapag gumana yung regenerative braking system, magiging converter naman po ito. So ito ay converter at inverter na po yung trabaho nito. Pag naglabas ngayon ng kuryente dito sa 3-phase motor, doon sa regenerative braking system, i-convert naman niya to direct current, DC voltage, papunta naman doon sa battery. Yan ang kagandahan sa mga electric vehicle. Hindi ka lugi. Kaya kung galing ka sa Baguio City at puro pababa yun, mga kapatid, halos hindi mababawasan yung porsyento ng charge ng inyong baterya. Yun ang kagandahan doon. Pero syempre, pag akyat mo, ay mababawasan ka ng malaki dahil puro paakyat yun. Palaging galit ang makina mo. Kaya lang sa mga internal combustion engine, wala yun. Kahit pababa ka, kumukonsumo po yun ng gasolina or diesel sa inyong internal combustion engine. Sa electric vehicle po, hindi po ganun ang nangyayari. Baliktad, kapag pababa ka at binitawan mo ang accelerator pedal mo, magkaakarga naman po yung ating battery, yung malaking battery. So wala po itong transmission. Parang yung mga CVT transmission na hindi ka makakaramdam na kumakambyo siya. Dire-diretso to, habang inaapakan mo, accelerator mo, habang idinidiin mo, pabilis po ng pabilis ang takbo ng inyong electric vehicle. Tignan nyo po ang design nito, sobrang simple lang. No? Ito yung sasakyan na hindi ka talaga magagastusan ng malaki. Napakadaling gawin po nito kung tutuusin. Unlike sa mga internal combustion engine, pag nasira ang transmission, hindi mo kayang gawin. Pag nasira ang makina, kung hindi ka mekaniko, hindi mo kayang gawin. Ito kung halimbawa, nasira itong mga modules na to, yung inverters na yan, kayang-kaya mong gawin yan eh. Lalo na kung sanay ka sa IT, electrician ka, electronics technician ka, or engineer ka talaga, napakasimple lamang po. Saksak, bunot lang ng mga sockets, papalitan mo at okay na. Pero siyempre, may konting mga tutorials naman po yan na manggagaling po sa mga technician ng electric vehicle. Kaya po, ako, gusto ko simpleng electric vehicle lang para po kaya kong gawin at kaya nyo ring gawin. Kasi kapag ka medyo matindi na yung technology na nagre-require na talaga ng mga softwares na matitindi, ay nako, sa kasa nyo lang po yan pwedeng ipagawa. Pag masira ang mga pyesa niyan, sa kasa lang po kayo makakabili. Pero itong ganitong klase ng mga electric vehicles na nagagamit ko araw-araw at sa tingin ko naman ay matibay ito. At kung sakali namang masira palagay ko wala tayong magiging problema sa may-ari ng Moretti. Kasi gusto nga niya mag-import nitong mga pyesa na yan. Yung buong kit para ma-convert ang ating mga internal combustion engine. Sana ay magkatotoo po yun. Ipakita ko po sa inyo kung paano po mag-charge sa Moretti Conserva. Okay, ito po. Pakita ko muna sa inyo.
kung ilan po ang ating charge ngayon. Ang charge po natin ngayon ay nasa 41%. Dati po ito ay nasa 99%. Ngayon nakatakbo ako ng 63.6 kilometers at ito po ang naiwan. 41% na lang at yung 41% na yan ay pwede pa pong tumakbo ng 138 kilometers. Pero i-charge ko na muna ngayon para makita nyo po yung kung paano i-charge ang Moretti Conserva. Tara, pakita ko po sa inyo. Ito po yung charging port po niya, mga kapatid. Ay tinutulak lang naman to. Yan. Tapos bubuksan natin dito at ikakabit ngayon natin itong charger. Ito po yon. So ito po ay sa pamamagitan lang po ng wall socket natin sa bahay, no? Pero ito syempre naglagay ako ng extension. Isaksak mo ngayon dyan, trainee. Okay? Dumi ng kamay ni trainee, ha? Talagang nagtatrabaho ng maayos, ano? Okay, baba mo ngayon dyan. Ayan. Ayos mo, ayos mo. Ayan. So kung ito sa bahay nyo, sa parking nyo, naka-ready naman yan doon palagi sa parking nyo, o wala ka nang ise-set up palagi. Kasi isasaksak mo lang naman yan doon sa wall socket at pwede ka na ngayon na mag-charge. So ito, papasok ko na po dito mga kapatid. Pakita nyo po. Ayan na po siya. Tapos syempre, ipa-power on natin. Ito yung pinaka-switch natin. Ayan. So ayan, power, charge, at kung mayroong fault, ayan, yung pula, hindi naman umiilaw, so wala tayong fault. So ngayon, nagcha-charge po siya. Tingnan natin kung working yung ating pagcha-charge. Ito. Ayan, working po. Nagkakarga po mga kapatid, no? Naka-ilaw yung male plug po na yan. Yung ibig sabihin sa kuryente, nakasaksak. Tapos naka-ilaw din yung fuel. Akala mo fuel, no? Tapos yan, tumataas yung bar natin. Ibig sabihin, working. Nagkakarga po yung ating electric vehicle. Ang Moretti C3 po, kapag ka talagang totally drained ang inyong battery, umaabot po ng 11 hours po yung pagkakarga po dito. Medyo matagal din. Kaya ako, nasa 41% pa lang, nagkarga na ako. Ngayon, siguro mga 2 hours, kakargahan ko. Tapos pag uwi ko mamaya sa bahay, mga 6 na oras ulit, kasi ito naman ay 50% lang yung aking ikakarga pag uwi ko sa bahay mamaya. So hindi na magiging abala po sa akin yon. Ang gagawin na lamang nyo, every time na mababawasan siya, wala hong problema na isaksak nyo sa kuryente yung charger nyo. Kapag nakaparada doon sa bahay, kargahan nyo na lang para palaging puno po kayo. Kumbaga sa gasolina, palagi kayong naka full tank. Hindi yung naka 1/4 lang. Ay, nasa pala si 1/4. Akin si 1/4. Ayan mga kapatid. O, si 1/4, makikilala nyo po ito. Ayan, si 1/4 ang anak po ni Jaya. So, dapat palagi po kayong full charge para kung saan nyo man gustong pumunta. Gamit ang inyong Moretti na si Conserva, punong-puno po yan, 330 km range po ang kayang takbuhin ito. Tulad nga po kanina, sabi ko sa inyo, pwede pang makauwi ng Bulacan, yung natirang karga na 41%. Pero syempre, punuin nyo na yan para makabalik din po kayo dito sa Antipolo. 1/4, mga kapatid, 42% na po yung karga po natin. Yan, 42% na. Medyo mabilis din mga kapatid. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Huwag po kayong magsasawa na manood ng mga vlogs ko tungkol po sa electric vehicle. Dahil wala naman tayong choice, papunta na po talaga dyan ang ating panahon. Dahil sobrang mahal ng gasolina at diesel at hindi ako naniniwala na magiging madali or maiksi lang yung pagdurusa po natin ito. Baka po yan ay humaba pa ng ilang taon. Kung magmura man ang gasolina, baka yan ay dahil sa tanggalin na nila yung mga tax na ipinapatong diyan po sa fuel. Yun, magmumura po ng konti ang gasolina niyan. Kaya lang, habang mahihirapan tayong mag-import ng gasolina, ayan, taas baba po ang presyo niyan. Pero kung meron kang electric vehicle na tulad nito, mga kapatid, at iba pang mga brands, hindi ko po sinasabing huwag kayong bumili ng ibang brands. Basta maliit na electric vehicles, kasi ang pamilya mo, magagamit mo, pang araw-araw, opisina, bahay, sa eskwela, pansundo ng estudyante, sapat na po yun, malaking tulong po yun para po tayo ay makaraos dito sa krisis po sa pagtaas ng gasolina at ng diesel. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Maraming salamat po sa Moretti Philippines kay Sir Johnny Chotrani. Magandang hapon po sa inyong lahat.